Simula ngayon, mamili ka. Manatili sa bahay o hihiwalayan kita. Sigaw ng asawa ko sabay sampal sa akin. Pagkatapos kong umuwi mula sa isang business trip, kalmado lang akong sumagot. Sige, pipiliin ko ang diborsyo. Sa sandaling iyon, kinuha ko agad ang aking cellphone. At ang ipinakita ko sa kanya ang nagdulot ng matinding takot at pamumutla sa mukha niya. Gabi na nang sa wakas, ay huminto ang sasakyan na naghatid kay Amelia sa tapat ng malaking tarangkahan ng kanilang bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na yumakap sa kanya nang humakbang siya palabas ng sasakyan. Ang business trip na ito ay tunay na umubos ng lahat ng kanyang lakas. Ilang araw siyang nakababad sa tambak ng mga dokumento sa pananalapi, walang katapusang mga meeting, at nakakapagod na mga negosasyon sa negosyo, nasukdulan ang pagod sa isip. Itinulak ni Amelia ang bakal na tarangkahan na hindi gaanong nakakandado. Nilakad ang daan sa harapan ng bahay at pinihit ang susi sa pangunahing pinto. Sumingit ang ihip ng hangin, kasabay ng mabibigat niyang hakbang dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Maingat niyang inilapag ang kanyang briefcase sa mesa sa sala. Tinanggal niya ang kanyang sapatos. Nakaramdam ng panandali ang ginhawa sa kanyang mga pagod na paa. Saka dahan-dahang pumasok para hindi makalikha ng ingay. Ang bahay ay tila tahimik at walang katao-tao. Ngunit, napansin ng kanyang mga mata ang ilaw mula sa itaas na palapag na maliwanag pa rin. Bilang isang asawa na laging inuuna ang kanyang mister, ginabayan siya ng kanyang kutob na puntahan agad ito. Gusto niya lang siguraduhin kung nagpapahinga na ba ang kanyang asawa o baka naman hinihintay siya na may kasamang isang tasang mainit na tsaa. Inakyat ni Amelia ang bawat baitang ng hagdanan habang pinipigilan ang matinding antok. Naisip niya ang malambot na kama, maligamgam na tubig para maligo, at isang tahimik na pamamahinga. Ngunit nang pihitin niya ang doorknob ng kanilang silid at itinulak ito, ang sumalubong sa kanya ay malayong malayo sa salitang tahimik. Si Ramon ay nakatayo sa gitna ng silid, humihingal. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Amelia. Tila ba ang biglaang pag-uwi ng kanyang asawa ay isang malaking pagkakamali na hindi mapapatawad. Ang silid ay napakagulo. Ang mga unan ay nagkalat sa sahig. Ang kumot ay gusot-gusot. At may amoy ng pabango ng babae na hindi pamilyar at matapang na tumusok sa kanyang ilong. Malinaw na hindi iyon ang kanyang pabango. Bago pa man maproseso ni Amelia ang nangyayari o makapagsalita man lang ng pagbati, malalaking hakbang na lumapit si Ramon sa kanya, na may mukhang puno ng galit, walang anumang babala, isang malakas na kamay ang dumapo sa mukha ni Amelia. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinisira ang katahimikan ng gabi. Ang lakas ng sampal ay nagpatalsik sa ulo ni Amelia. Agad na kumalat ang init, hapdi, at pamamanhid sa kanyang mukha. Nalasahan niya ang alat sa gilid ng kanyang labi, na bahagyang pumutok dahil sa malakas na pagtama. Nanigas si Amelia sa kanyang kinatatayuan, hindi siya sumigaw sa sakit, hindi siya humagulgol, at hindi siya sinubukang gumanti. Nakatayo lang siyang parang estatwa, habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang punasan ang mahapding gilid ng kanyang labi. Sa kanyang harapan, si Ramon ay nakatayo na umuumbok ang dibdib, hiningal, pakiramdam ay puno ng kapangyarihan, at karapatang gawin ang karahasang iyon para pagtakpan ang sarili niyang kaba. Simula ngayon, mamili ka, manatili sa bahay o hihiwalayan kita. Sigaw ni Ramon na umalingaw-ngaw. Ang kanyang daliri ay nakaturo mismo sa mukha ni Amelia. Ang pananakot na iyon ay basta na lang lumabas sa bibig ni Ramon, puno ng diin at nag-uumapaw na kayabangan. Laging pakiramdam ni Ramon na siya ang haligi ng tahanan na may kapangyarihan at dapat sundin ng walang pasubali. Sinasadya niyang gumawa ng gulo at isisi kay Amelia ang pagiging abala nito sa trabaho. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang marangyang pamumuhay na kanyang tinatamasa ay malaking bahagi na sinusuportahan ng kita ng kanyang asawa. Inakala ni Ramon na ang banta ng diborsyo ang kanyang pinakamatinding sandata. Sigurado siyang 100% na si Amelia ay agad naluluhod sa kanyang paanan. Iiyak
at magmamakaawa na huwag siyang iwan, at mangangakong iiwan ang kanyang karera para pagsilbihan si Ramon ng buong buo sa bahay. Tinitigan ni Ramon ng masama ang mukha ng kanyang asawa. Minamaliit ito, naghihintay ng reaksyon ng takot, at pagsunod na karaniwang ipinapakita ng mga babae. Subalit, ang inaasahan ni Ramon ay nadurog sa mga sumunod na segundo. Dahan-dahang itinaas ni Amelia ang kanyang ulo. Walang ni isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay diresto, matalim, at napakalamig. Ang kanyang eleganteng tindig, panloob na kahinahunan, at awtoridad ay hindi natinag, kahit katiting. Kahit pa matapos makatanggap ng pisikal na karahasan at masakit na banta mula sa lalaking dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Huminga ng malalim si Amelia. Inayos ang kanyang postura para tumayo ng tuwid. Inayos ang kanyang blazer, na bahagyang nagusot dahil sa sampal, saka sinagot ang titig ni Ramon ng isang bahagyang ngiti na mahirap basahin. Sige, pipiliin ko ang diborsyo, sagot ni Amelia ng kaswal. Ang kanyang tono ay patag at halos walang emosyon. Ang maikli at direktang sagot na iyon ay nagpaatras kay Ramon. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang utak ay hindi agad na proseso ang pagsang-ayon. Nakalalabas lang sa bibig ng kanyang asawa. Sanay si Ramon, na laging nagpaparaya si Amelia sa bawat pag-aaway nila. Si Amelia na laging tinatakpan ang mga pagkukulang ng kanyang asawa sa harap ng pamilya. At si Amelia na laging nagsusumikap na panatilihing buo ang kanilang pagsasama. Ngunit ngayong gabi, ang babaeng nasa harapan niya ay tila isang estranghero na ganap na naiiba. Wala nang bahid ng bulag na pag-ibig sa kanyang mga mata. Ang kanyang pasensya ay naubos na ng kasuklam-suklam na kataksilan. Walang sinayang na oras para pansinin ang naguguluhang mukha ng kanyang asawa. Kinuha ni Amelia mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang smartphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa maliwanag na screen. Binubuksan ng isang espesyal na security application na direktang konektado sa isang nakatagong network system sa buong kabahayan. Sadyang ipinakabit ni Amelia ang sistemang ito noong nakaraang buwan. Nang walang nakakaalam dahil nagsimula na siyang makaramdam ng kakaiba sa kilos ng kanyang asawa. Itinutok ni Amelia ang screen ng smartphone sa harap mismo ng mukha ni Ramon. Bago ka maging abala sa pag-aayos ng ating divorce papers sa korte, baka kailangan mo munang paalisin ang hindi inaasahang bisita mula sa loob ng aparador ko. Sabi ni Amelia, na may nakamamatay na tono. Nanlaki ang mga mata ni Ramon nang makita ang palabas sa screen. Iyon ay isang live feed mula sa isang maliit na security camera na itinago sa loob ng kanilang silid. Ipinapakita sa screen ang loob ng malaking aparador na nakatayo sa isang sulok ng kanilang kwarto. Sa loob ng aparador, sa pagitan ng mga mamahaling damit ni Amelia, isang babae ang nakayuko at nagsisiksikan. Mahigpit na tinatakpan ng babae ang kanyang bibig, gamit ang dalawang kamay para hindi marinig ang kanyang paghinga. Ang mukha ng babae sa screen ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Kilalang kilala ni Amelia ang mukha ng babaeng iyon. Siya si Cindy, katrabaho ni Ramon sa parehong departamento, ang babaeng madalas pumuri sa kanilang masayang pamilya sa social media. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Ramon. Ang mayabang at galit na mukha na ipinakita niya kanina ay naglaho, napalitan ng matinding kaba. Bumagsak ang kanyang panga, napipi ang kanyang dila, at nanuyo ang kanyang lalamunan. Wala ni isang salita ng pagtatanggol ang kaya niyang sabihin. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa smartphone, sa kamay ng asawa, at sa saradong pinto ng aparador sa sulok ng silid. Naging hindi regular ang paghinga ni Ramon. Nahuli siya sa akto sa pinaka-nakakahiyang paraan. Kumusta? Tapos na ba ang tagu-taguan ninyo? Tanong ni Amelia. Pinuputol ang katahimikan ng kanyang naninigas na asawa. Nagsimulang mautal si Ramon, sinusubukang bumuo ng mga kasinungalingan. Amelia, sandali. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Pakinggan mo ako. Please. Kaya kong ipaliwanag ang lahat. Dumaan lang si Cindy para kunin ang mga papeles sa opisina at bigla siyang sumakit ang tiyan. Ipaliwanag ang ano? Sumakit ang tiyan kaya kailangang magtago sa loob ng aparador ko?
Mabilis na putol ni Amelia, na may nanunuya na tono. Ang kanyang hinlalaki ay muling gumalaw sa screen ng smartphone. Ang security camera app ay napalitan na ngayon ng isang advanced na digital banking application. Ipinapakita sa screen ang listahan ng transaction history mula sa kanilang joint savings account na buong pusong ipinagkatiwala ni Amelia kay Ramon para sa mga emergency ng pamilya. Isang hanay ng mga numero na may halagang daan-daang libong piso ang malinaw na nakadisplay. Lahat ng perang iyon ay dumaloy sa iisang account number. Ang pangalan ng may-ari ng account na tumanggap ay malinaw na nakasulat sa screen. Eksaktong kapareho ng pangalan ng babaeng kasalukuyang nanginginig sa takot sa loob ng aparador. Ang perang pinaghirapan ni Amelia ay naubos ng kanyang sariling asawa para lamang tustusan ang marangyang pamumuhay ng isang kerida. Ipaliwanag mo sa akin, Ramon, bakit naging zero na ang balanse ng joint account natin? At lahat ng laman nito ay unti-unting nalipat sa account ng babae mo. Giit ni Amelia. Hindi tumaas ang kanyang boses. Hindi siya sumigaw. Ngunit bawat salitang binibitawan niya ay parang matalim na kutsilyo na direktang tumutusok sa puso ni Ramon. Nataranta ng husto si Ramon, nayurakan ang kanyang ego, nabunyag ang kanyang pinakamalaking sikreto, at wala siyang matakbuhan, marahas siyang lumapit. Sinusubukang agawin ang smartphone mula sa kamay ng kanyang asawa para sirain ang ebidensya. Ibigay mo sa akin yan ngayon din. Sigaw niya sa takot, habang sinusubukang abutin ang kamay ni Amelia. Mabilis na binawi ni Amelia ang kanyang kamay, umatras para umiwas, at ligtas na ibinalik ang smartphone sa bulsa ng kanyang coat. Tiningnan niya ang kanyang asawa na may hindi maitagong pandidiri. Wala ka ng anumang karapatan sa akin o sa mga ari-arian ko. Ramon, ang banta ng diborsyo na mayabang mong binitawan kanina, ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Simula sa sandaling ito, titiyakin kong mawawala sa iyo ang lahat. Tumalikod si Amelia ng may dignidad. Naglakad siya patungo sa pinto ng silid, handa nang bumaba. Nang si Amelia ay nasa may pintuan na, biglang bahagyang bumukas ang pinto ng aparador sa sulok. Ipinapakita ang nanginginig na si Cindy, na nakatitig sa likod ni Amelia na may takot. Ngunit, wala nang pakialam si Amelia. Nagpatuloy siyang maglakad, iniwan si Ramon na nanigas na may putlang mukha. Ang mga yapak ni Amelia pababa ng hagdan ay matatag. Hudyat na handa na siyang simulan ang tunay na paghihiganti. Bumaba si Amelia sa hagdan, patungo sa unang palapag na may pambihirang kahinahunan. Walang malakas na iyak, walang pagbabasag ng gamit, walang gulo tulad ng karaniwang nangyayari sa mga away mag-asawa. Nagpunta siya sa malinis at maayos na kusina, binuksan ang ref, at nagsalin ng isang basong malamig na tubig para sa sarili. Dahan-dahan niyang ininom ito, hinayaang dumaloy ang lamig sa kanyang lalamunan, pinapawi ang natitirang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Lumipad ang kanyang isip sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, habang siya ay nasa business trip. Ang business trip na sinabi niya kay Ramon ay isa lamang simpleng dahilan para pagtakpan ng isang malaking katotohanan na matagal na niyang itinatago. Sa katunayan, ang business trip na iyon ay hindi gawain ng isang ordinaryong empleyado. Hindi pumunta si Amelia sa probinsya bilang isang staff na sumusunod sa utos ng amo, tulad ng laging inaakala ni Ramon. Pumunta si Amelia sa head office ng kanilang kumpanya para dumalo sa isang closed-door, high-level shareholders meeting. Ang pulong na iyon ay ginanap para formalisahin ang isang malakihang corporate takeover. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Amelia ay opisyal na binili ang mayorya ng shares ng isang kalabang kumpanya na siyang branch kung saan nagtatrabaho sina Ramon at Cindy. Ang proseso ng negosasyon para sa takeover ay naging mahirap at tumagal ng ilang buwan. Ngunit matagumpay na pinangunahan ni Amelia ang proseso hanggang sa matapos dahil sa kanyang malaking tagumpay. Lubos na itinalaga ng board of directors si Amelia bilang bagong CEO para pamunuan ang buong operasyon ng kumpanyang kanilang binili. Sa madaling salita, simula bukas, si Amelia na ang may pinakamataas na kapangyarihan sa lugar kung saan kumikita ang kanyang asawa. Si Amelia na ang amo ng lahat ng amo, sa gusaling laging ipinagmamalaki ni Ramon.
Sadyang itinago ni Amelia ang lahat ng kanyang pambihirang tagumpay sa loob ng maraming taon para mapanatili ang ego ng kanyang asawa. Alam niya na si Ramon ay may inferiority complex na tinatakpan ng kayabangan. Hinding-hindi matatanggap ng lalaking iyon ang katotohanang ang kanyang asawa ay may posisyon, talino, at kita na mas mataas kaysa sa kanya. Laging nagkukunwari si Amelia na isang ordinaryong empleyado. Itinatago ang kanyang mga luho at iniipon ang kanyang yaman sa isang hiwalay na account para maramdaman pa rin ni Ramon na siya ang pinakamakapangyarihang lalaki sa bahay. Ngunit ang sakripisyong ito ni Amelia ay sinuklian ng kasinungalingan sa sarili nilang kama. Naputol ang pag-iisip ni Amelia nang marinig niya ang mabibigat at nagmamadaling mga yapak pababa ng hagdan. Lumitaw si Ramon sa may pintuan ng kusina. Namumula pa rin ang kanyang mukha sa kaba, ngunit dahan-dahang bumabalik ang kanyang kayabangan. Matapos iwanan ni Amelia sa itaas, inutusan pala ni Ramon si Cindy na magbihis agad at magtago muna. Habang bumababa siya para harapin ang kanyang asawa, sinubukan ni Ramon na baliktarin ang sitwasyon, sinusubukang bawiin ang kontrol. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng babaeng laging niyang itinuturing na mas mababa sa kanya. Sa tingin mo magaling ka na? Sa tingin mo dahil nakita mo yung recording, kaya mo na akong takutin at kontrolin? Simula ng atake ni Ramon, papalapit sa lamesa kung saan nakasandal si Amelia. Tumaas ulit ang kanyang boses, puno ng probokasyon. Dahan-dahang inilapag ni Amelia ang kanyang baso sa mesa. Ipinag-cross niya ang kanyang mga braso sa dibdib. Tinitingnan si Ramon mula ulo hanggang paa, na may mapanlibak na tingin. Hindi kita tinatakot, Ramon. Pumayag lang ako sa alok mong diborsyo. Huwag kang mayabang, Amelia. Sigaw ni Ramon, sabay malakas na hampas sa mesa. Akala mo ba magiging payapa ang buhay mo sa diborsyong ito? Nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay. Bilang asawa, may karapatan ako sa lahat ng ari-ari ang naipon natin habang kasal tayo. Kung maglalakas loob kang hiwalayan ako dahil dito, tatawagan ko ang pinakamagaling kong abogado ngayon din. Magsusumbong ako kay nanay. Ipapaalam ko sa buong pamilya mo na isa kang malupit na asawa at hindi mo ako pinagsisilbihan ng maayos. Huminto si Ramon para huminga. Sa kanya ipinagpatuloy ang banta na may mapanlinlang na ngiti. At isa pa, kapag hinampas na ang martilyo sa korte, sisiguraduhin kong lalabas ka sa bahay na ito nang walang ni isang kusing. Itong mansyon na ito, ang mga mamahaling sasakyan sa garahe, at lahat ng natitirang ipon ay hahatiin, at sisiguraduhin kong ang pinakamalaking parte ay mapupunta sa akin. Maghihirap ka, Amelia. Mamumulubi ka at wala kang matitirhan. Nang marinig ang sunod-sunod na banta at baluktot na lohika ng kanyang asawa, bahagyang natawa si Amelia. Ang tawa ay tila tunay at malaya. Ngunit kasabay nito, may dala itong napakalamig na banta. Umiling siya, namangha sa antas ng kahangalan ng lalaking nasa harapan niya. Paano naisip ng lalaking ito na laging bigo sa pamamahala ng kanilang pera na may kontrol siya sa lahat? Isa kang kaawa-awang lalaki. Ramon, nabubuhay ka sa sarili mong mundo ng kadakilaan at ang masama. Naniniwala ka talaga rito. Sabi ni Amelia, na may sarkastikong ngiti. Naglakad si Amelia patungo sa kanyang briefcase na nasa mesa pa rin sa sala. Sumunod si Ramon, mula sa likod na may kahina-hinalang tingin. Binuksan ni Amelia ang kanyang leather na briefcase. Kinuha ang isang makapal na brown envelope. Ang envelope ay maayos na selyado at may opisyal na selyo mula sa isang law office. Sa isang napaka-relax at eleganteng kilos, inihagis ni Amelia ang envelope sa dibdib ni Ramon. Reflex na sinalo ito ni Ramon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halatang pagkalito. Buksan mo yan at basahin ang ikalawang pahina, Ramon. Basahin mo ng dahan-dahan para maintindihan ng utak mo. Utos ni Amelia na may matalas na tono, tulad ng isang pinuno na nagbibigay ng absolutong utos. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon nang buksan niya ang selyo. Tiningnan niya ang mga papel na puno ng legal na terminolohiya, mga artikulo, at opisyal na selyo. Binuklat niya ang unang pahina. Saka napako ang kanyang mga mata sa mahabang pangungusap na malinaw na nakasulat sa ikalawang pahina. Biglang nanikip ang dibdib ni Ramon.
Ang mga salita sa papel ay tila paulit-ulit na sumasampal sa kanyang mukha, dala ang mapait na katotohanang hindi niya kailanman napansin. Taandet iyon ay isang opisyal na kopya ng kanilang prenuptial agreement. Ang dokumentong pinirmahan mismo ni Ramon, ilang araw bago ang kanilang kasal, maraming taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, abala si Ramon sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay na makuha si Amelia. At masyado niyang minaliit ang kanyang mapapangasawa. Kaya pinirmahan niya ang mga dokumento nang hindi binabasa ng maigi. Ang dokumento ay malinaw na nagsasaad sa detalyado at legal na paraan na ang lahat ng ari-arian na binili o nakuha sa panahon ng kasal gamit ang personal na pondo ng asawang babae ay mananatiling kanya at hindi maaaring hatiin bilang conjugal property kung sakaling magkaroon ng diborsyo. Ang mansyon kung saan ka nakatayo ngayon, ang mga sasakyang ginagamit mo araw-araw, pati na ang mga muebles sa silid na ito, lahat ay nakapangalan sa akin mula pa noong una, paliwanag ni Amelia. Sinisira ang katahimikang nagpapahirap kay Ramon. Ang prenuptial agreement na iyan ay legal na kinikilala ng batas. Pinirmahan mo yan nang walang pumilit sa'yo. Ibig sabihin, wala kang karapatan ni isang kusing sa mga ari-arian ko. Ang mga papel sa kamay ni Ramon ay nalaglag sa sahig kasama ang envelope. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Lahat ng kanyang maruming plano at mayabang na banta tungkol sa paghahati ng yaman ay gumuho sa isang iglap. Naintindihan na niya ang kanyang posisyon. Siya ay isa lamang taong nakikitira sa luho na pinaghirapan ng kanyang asawa. Lumapit si Amelia. Pinaikli ang distansya sa pagitan nila. Tumayo siyang tuwid. Nakatingin kay Ramon na ngayon ay mukhang napakaliit at wasak sa kanyang paningin. Gusto mong magsumbong kay nanay? Sige, sabihin mo sa nanay mo na ang kanyang paboritong anak ay hindi lang isang sinungaling, kundi isa ring magnanakaw na kinuha ang pera ng sariling asawa para tustusan ng ibang babae. Ngayong gabi, lilinisin ko ang bahay ko mula sa dumi. Huwag kang mangarap na matutulog ka pa sa ilalim ng bubong na ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Amelia. Kinuha niya ang kanyang smartphone na nasa mesa at mabilis na tinawagan ang emergency number na direktang konektado sa security post ng kanilang subdivision. Maikli lang ang pagring bago sumagot ang isang malalim na boses. Nagsalita si Amelia na may kalmadong tono. Tiyak at hindi nagbibigay ng puwang para sa debate. Hiniling niya sa hepe ng seguridad na magpadala agad ng 3 matipunong guwardiya sa kanyang bahay dahil may isang trespasser na ayaw umalis sa kanyang pribadong ari-arian. Nang marinig iyon ni Ramon, bigla siyang natauhan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napagtantong seryoso ang kanyang asawa sa banta ng pagpapalayas. Sinubukan niyang tumayo at sugurin si Amelia para agawin ang telepono. Ngunit natapilok siya sa dulo ng makapal na carpet sa sala. Nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. Ang kanyang itsura ay kahiya-hiya. Malayo sa imahe ng isang makapangyarihang asawa. Daing siya sa sakit habang hawak ang tuhod. Nakatingin sa asawa na may halong galit, takot, at hindi makapaniwala. Bago pa man makatayo si Ramon, isang alanganin at nanginginig na yapak ang narinig mula sa hagdanan. Bumaba si Cindy na nanginginig ang buong katawan. Hindi na siya mukhang babaeng mapang-akit. Magulo ang kanyang buhok. Kumalat ang make-up dahil sa pawis. At nakayuko siya dahil hindi niya kayang salubungin ang matalim na tingin ni Amelia. Narinig ni Cindy ang lahat ng gulo mula sa itaas, kasama na ang mapait na katotohanan tungkol sa prenuptial agreement na nag-alis sa kanyang kalaguyo ng lahat ng yaman. Ngayon, naintindihan ng tusong babae na ang lalaking kanyang pinakinabangan ay isa lamang parasitiko na nakikinabang sa tagumpay ng asawa nito. Narinig ang sirena ng patrol car ng subdivision na papalapit at huminto sa tapat ng tarangkahan. Ilang sandali pa, tumunog ang doorbell. Eleganteng nilagpasan ni Amelia si Ramon na nakaluhod pa rin, binuksan ang pinto. 3 nakaunipormeng security guard ang nakatayo sa labas, handang tumanggap ng utos mula sa may-ari ng bahay. Itinuro ni Amelia sina Ramon at Cindy. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng absolutong awtoridad. Inutusan niya ang mga guwardiya
na i-escort ang dalawa palabas ng subdivision ngayong gabi nang hindi pinapayagang magdala ng anumang gamit maliban sa suot nilang damit. Nagwala si Ramon nang hawakan siya ng dalawang guwardiya. Sumigaw siya, nagmura, at nagmakaawa. Isang kaawa-awang panoorin sa gitna ng marangyang sala. Ipinapaalala niya kay Amelia ang kanilang nakaraan, ang kanilang pagsisimula, at ang kahihiyang idudulot nito sa kanilang pamilya kung makikita ng mga kapitbahay. Ngunit si Amelia ay nakatayong parang bato sa may pintuan. Walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Isinara na niya ang kanyang puso para sa taksil na lalaki. Sa kabilang banda, sinubukan ni Cindy na pumalag nang akayin siya ng isang guwardiya palabas. Sa natitirang kayabangan, tiningnan niya si Amelia ng masama. "Sino ka sa tingin mo? Para palayasin kami ng ganito," sigaw ni Cindy. "Maaring sayo ang bahay na ito. Pero isa kang ganap na kabiguan bilang asawa. Naghanap si Ramon ng iba. Dahil masyado kang boring at hindi mo siya naparamdam na tunay na lalaki. Hindi nagpaapekto si Amelia." Sa halip, lumapit siya kay Cindy. Ang tingin ni Amelia ay sobrang talim na napalunok si Cindy at napaatras. Ngumiti si Amelia sa paraang nagpatindig ng balahibo ni Cindy. "Ako ang may-ari ng lugar na ito. At ikaw ay isang walang hiyang parasito na nagtago sa aparador ko nang umuwi ang tunay na may-ari." Bulong ni Amelia na puno ng pangiinsulto. "Ang trabaho mo lang ay saluhin ang perang ninakaw ng duwag na lalaking ito. Sige, kunin mo na ang basurang ito dahil itinapon ko na siya sa tamang basurahan." Ang mga salita ni Amelia ay bumasag sa pagkatao ni Cindy. Napahiya siya ng husto. Hinila sila ng mga guwardiya palabas. Itinulak sa tarangkahan na malakas na isinara at kinandado. Ang tunog ng pagsasara ay parang isang hatol. Ang malamig na hangin ay tumusok sa kanilang mga buto. Nakatayo sina Ramon at Cindy sa gilid ng kalsada. Walang sasakyan, walang gamit, at walang patutunguhan. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin ni Ramon na magpakatatag. "Huwag kang mag-alala, mahal," sabi niya kay Cindy. "Pagsisisihan niya ito. Bukas sa opisina, tatanggapin ko ang promosyon bilang bagong division head. Doble ang magiging sahod ko. Uupa tayo ng mas magandang lugar. At sisirain ko ang karera ng babaeng iyon hanggang sa lumuhod siya sa akin." Naniwala naman si Cindy. Wala na siyang ibang makakapitan. Naglakad sila sa dilim. Naghanap ng murang motel para palipasin ang gabi. Samantala, mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood sila ni Amelia na maglakad palayo. Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Hindi pa alam ni Ramon na ang tunay na bagyo ay parating pa lamang. Akala niya, bukas ang simula ng kanyang tagumpay. Ang hindi niya alam, bukas ang araw kung kailan puputulin ni Amelia ang lahat ng pinagmumulan ng kanyang kayabangan at pera. Kinabukasan, abala ang lahat sa opisina ni Ramon sa Makati. Kumakalat ang balita tungkol sa malakihang meeting ng mga shareholder. Opisyal nang nabili ng isang higanting kumpanya ang kanilang kumpanya. At ngayon ang araw ng pagpapakilala sa bagong CEO. Pumasok si Ramon sa opisina, nataas noo, tila walang nangyari kagabi. Nakaayos siya. Suot ang kanyang ekstrang damit na laging nasa locker niya. Mayabang siyang naglakad. Tinanguan lang ang mga bumabati sa kanya. Sa isip niya, sigurado nang sa kanya ang posisyon bilang finance division head. Sa likod niya, si Cindy naman ay naglalakad ng paseksi, ipinapakita ang mamahaling bag na bigay ni Ramon. Ipinagyayabang niya sa mga katrabaho kung gaano kabuti sa kanya ang kanyang boyfriend. Nagpalitan sila ng tingin ni Ramon. Ngumingiti sa tagumpay na inaasahan nila. Isang anunsyo mula sa speaker ang nagpatawag sa lahat ng managers at division heads sa main conference room sa pinakamataas na palapag. Ang silid ay maluwag at marangya. Agad na umupo si Ramon sa pinakaharap para mapansin ng bagong pinuno. Si Cindy naman, bilang staff, ay nakatayo sa gilid kasama ang ibang assistants. Puno ng bulungan ang silid. Sino kaya ang bagong big boss? Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Natahimik ang lahat. Pumasok ang mga dating board members, nakayuko at magalang.
nagbibigay daan sa taong nasa likod nila. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng corporate attire ang pumasok. Ang kanyang tindig ay perpekto. Ang kanyang tingin ay puno ng awtoridad. Naglakad siya ng may dignidad. Nilagpasan ng mga dating executives at umupo sa pinakadulong upuan, ang upuan na para lamang sa CEO. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Ramon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lumuwa. Kumurap-kurap siya. Tinitiyak na hindi siya nananaginip, ngunit gaano man niya itanggi. Ang babaeng nakaupo sa silya ng CEO ay hindi nagbago. Ang babaeng may hawak ngayon ng kanyang karera, at kinabukasan ay si Amelia, ang kanyang asawa. Ang babaeng sinigawan niya, sinaktan, at binantaan kagabi. Sa kabilang sulok, nabitawan ni Cindy ang tray ng inumin na dala niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Kinailangan niyang kumapit sa mesa para hindi matumba. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Amelia, bumalik sa isip ni Cindy ang lahat ng pang-iinsulto niya kay Amelia kagabi. Ngayon, ang babaeng kanyang hinamak ay nasa pinakamataas na trono, habang sila ni Ramon ay mga hamak na empleyado na lang. Kalmadong tiningnan ni Amelia ang buong silid. Walang bakas ng pagkagulat nang magtama ang kanilang mga mata ni Ramon. Pinanatili niya ang kanyang profesionalismo. Isang dating board member ang formal na nagpakilala kay Amelia bilang bagong may-ari at CEO. Nagpalakpakan ang lahat. Maliban kay Ramon na nanigas sa kanyang upuan parang nakakita ng multo. Nang humupa ang palakpakan, nagsalita si Amelia sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Nagbigay siya ng maikling talumpati tungkol sa kahalagahan ng katapatan, transparency, at integridad sa negosyo. Bawat salita niya ay parang suntok sa sikmura ni Ramon. Sinuri ko ng mabuti ang mga financial records ng kumpanyang ito bago pa man ma-finalize ang takeover, sabi ni Amelia, habang matalim na nakatingin sa direksyon ni Ramon. Nakakita ako ng maraming irregularidad, mga peking ulat ng gastusin, at malalaking halaga ng pera na walang malinaw na basehan. Biglang tumahimik ang buong silid. Kaya naman, ang una kong desisyon bilang pinuno ng kumpanyang ito ay magsagawa ng isang malawakang paglilinis mula sa lahat ng uri ng katiwalian. Tumaas ang boses ni Amelia, puno ng awtoridad. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Ramon. Ang financial audit na ito ay partikular na tututok sa Finance Division. Ang departamentong kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Ramon. Lahat ng access sa computer systems, data networks, at files ng Finance Division ay i-freeze simula ngayon hanggang matapos ang investigasyon at matukoy kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw na ito. Ang anunsyong iyon ay parang kidlat na tumama kay Ramon. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, puno ng pagdududa. Ang dating mayabang na mukha ni Ramon ay namutla. Alam niyang ito na ang katapusan niya. Sa loob ng maraming taon, pineke niya ang mga ulat, gumawa ng mga ghost project, at inilipat ang pera ng kumpanya sa ibang account para sa kanyang kerida. Kung mabubuking ito, hindi lang karera niya ang masisira, kundi makukulong din siya. Yumuko si Ramon. Nanginginig ang buong katawan. Naintindihan niyang gumawa si Amelia ng isang perpektong bitag para wasakin siya. Nataranta si Ramon pagkatapos ng meeting. Tumakbo siya pabalik sa kanyang mesa. Kailangan niyang burahin ang lahat bago pa man malak ng audit team ang sistema. Tinawag niya ang isang IT technician na dati na niyang binabayaran para pagtakpan ang kanyang mga ginagawa. Burahin mo lahat ng expense reports noong nakaraang buwan. Doblehin ko ang bayad sa iyo ngayon din. Bulong ni Ramon. Nag-alinlangan ang technician. Pero dahil sa banta at malaking bayad, sumunod ito. Mabilis na kumilos ang mga daliri ng technician. Binubura ang lahat ng kahina-hinalang transaksyon. Dumating si Cindy na umiiyak sa takot. Alam niyang madadamay siya. Hindi ako pwedeng makulong dahil sa katangahan mo. Sasabihin kong pinilit mo lang akong tanggapin ang pera. Sabi niya. Manahimik ka. Inaayos ko na. Basta wag kang maingay. Maliligtas tayo. Sagot ni Ramon. Ilang sandali pa, tumango ang technician.
Tapos na. Lahat ng ebidensya ay nabura na. Huminga ng maluwag si Ramon. Akala niya, nakalusot na siya, ngunit ang ngiti niya ay naglaho sa isang iglap. Biglang nag-flicker ang screen ng kanyang computer at namatay. Isang mensahe ang lumitaw sa gitna. Hinahanap mo ba ang mga ito? Naitabi ko ng lahat. CO. Sa ilalim ng mensahe, lumitaw ang mga kopya ng lahat ng ebidensya ng kanyang korupsyon. Ang mga bank transfer kay Cindy, ang mga pekeng ulat, nalaman niyang kinopya na pala ni Amelia, ang lahat ng data, bago pa man magsimula ang meeting. Nahuli na siya, isang hangal na daga na sumayaw sa bitag ng kanyang asawa. Matapos ang araw na iyon, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Ramon. Hindi lang sa trabaho siya sinira ni Amelia, kundi pinutol din nito ang lahat ng kanyang financial access. Na-freeze ang kanyang mga credit card, bank accounts, at digital wallets. Ang pagiging mahirap sa isang gabi ay naging isang mapait na katotohanan. Hindi na siya makapag-upa ng maayos na tirahan, lalo na ang bumili ng mamahaling gamit para kay Cindy. Mabilis na nasira ang kanilang relasyon. Si Cindy, na pera lang ang habol, ay nagsawang mamuhay. Sa isang maruming motel, araw-araw silang nag-aaway. Dahil hindi na makatiis, nagpasya si Cindy na maghanap ng bagong bibiktimahin. Kinuha niya ang natitirang pera ni Ramon, nag-ayos, at pumunta sa isang mamahaling restaurant kung saan maraming mayayamang executive. Nang magising si Ramon at makitang wala na ang huli niyang pera, hinanap niya si Cindy. Naglakad siya sa initan dahil wala siyang pamasahe. Pagod, gutom, at galit ang nararamdaman niya. Sa wakas, nakita niya si Cindy sa loob ng restaurant, nakikipaglandian sa isang matandang lalaki. Sumabog ang galit ni Ramon. Pumasok siya sa restaurant at sinugod sila. Ito pala ang ginagawa mo pagkatapos mong ubusin ang pera ko. Ibinebenta mo ang sarili mo habang ako'y naghihirap. Sigaw niya. Nagulat si Cindy. Pero sa halip na mahiya, lumaban siya. Manloloko! Sabi mo mayaman ka, pero lahat ng card mo ay declined. Isa ka lang pulubi na nakikinabang sa asawa mo. Huwag mo na akong guguluhin. Naging sentro sila ng atensyon. Aamba na sana si Ramon ng suntok nang biglang tumawa ang lalaking kasama ni Cindy. Tumayo ito, inayos ang kanyang suit, at naglabas ng isang ID. Isa pala siyang private investigator. Salamat sa kooperasyon, Miss Cindy, sabi ng investigador na may ngiti. Lahat ng pag-amin mo tungkol sa pagtanggap ng perang ninakaw ni Ginoong Ramon ay na-record ko. Ako ang investigador na kinuha ni Ginang Amelia para alamin kung saan napunta ang pera. Nanlambot si Cindy. Nahukay niya ang sarili niyang libingan. Si Ramon naman ay nanigas. Hindi lang karera niya ang sinira ng kanyang asawa, kundi ginamit pa nito ang kanilang kataksilan para sila mismo ang magwasakan sa harap ng publiko. Sa korte, malamig at tensyonado ang paligid. Si Amelia ay kalmadong nakaupo, kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang banda, si Ramon ay nagdadrama, nagpapakita ng isang kaawa-awang mukha, umaasang makakuha ng simpatya mula sa hukom. Nang bigyan ng pagkakataon, nagsalita si Ramon. Gumawa siya ng kwento tungkol sa kung paano niya sinubukang maging isang mabuting asawa. Inakusahan niya si Amelia na isang malupit na career woman na nagpabaya sa kanya. Hindi niya ako pinahalagahan bilang asawa, yang kamahalan, sabi niya na may pekeng iyak. Kaya natural lang na naghanap ako ng kausap sa labas. Tumayo ang abogado ni Amelia. Walang katotohanan, yang kamahalan. Hindi naghahanap ng kausap ang akusado, kundi mayroon siyang ipinagbabawal na relasyon na ginastusan niya gamit ang perang ninakaw mula sa aming kliyente. Inilatag ng abogado ang lahat ng ebidensya. Ang prenuptial agreement, bank records, mga larawan, at ang video ni Cindy na nagtatago sa aparador. Walang nagawa si Ramon. Malinaw na ang katotohanan. Ibinaba ng hukom ang desisyon. Ang diborsyo ay ipinagkaloob. Lahat ng hiling ni Ramon para sa hatian ng yaman ay ibinasura. Lalabas siya sa korte na isang mahirap na estranghero. 3 beses na pumalo ang martilyo, hudyat ng katapusan, ngunit hindi pa doon natapos.
Pagkatapos ng sesyon, biglang bumukas ang pinto. 2 pulis ang pumasok na may dalang arrest warrant. "Ginoong Ramon, arestado ka," sabi ng isang pulis. "Ikaw ay kinakasuhan ng corporate fraud, data manipulation, at pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya." Hindi makapagsalita si Ramon. Pinusasan siya at kinaladkad palabas. Mula sa malayo, tahimik na nanonood si Amelia. Walang ngiti, tanging purong kasiyahan na makitang gumagana ang hustisya. Nang gabing iyon, si Ramon ay nasa isang malamig na selda. Ang kanyang damit ay marumi at ang mukha niya ay puno ng takot. Binigyan siya ng isang tawag. Ang tanging naisip niyang tawagan ay si Cindy, umaasang tutulungan siya nito. Nang sumagot si Cindy, hingal na hingal ito. Nasa isang istasyon ng tren siya. Tumatakas. "Cindy, tulungan mo ako. Nasa kulungan ako. Kailangan ko ng pera para sa abogado." Pagmamakaawa ni Ramon. "Bahala ka sa buhay mo, duwag!" Sagot ni Cindy. "Dahil sa katangahan mo, na-freeze ang account ko. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko sa online loan. Wala akong pera. Aalis na ako sa syudad na ito." At ibinaba ang tawag. Napagtanto ni Ramon kung gaano siya kamahal ng babaeng ipinagpalit niya sa lahat. Si Cindy naman, habang tumatakbo para sumakay ng tren, ay biglang hinawakan ng 2 malalaking kamay. "Mga pulis, arestado ka, EMS." "Cindy," sa kasong pakikipagsabuatan sa pandaraya. Doon, pareho nilang natanggap ang kanilang kaparusahan. Ilang araw pa, bago ilipat si Ramon sa city jail, binigyan siya ng pagkakataong makausap ang isang huling bisita. Pumasok si Amelia, suot ang isang eleganteng damit, kabaligtaran ng itsura ni Ramon na nakasuot ng damit preso. Nang makita siya ni Ramon, bigla itong lumuhod at umiyak. "Amelia, patawarin mo ako. Pakiusap. Bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Mahal pa rin kita." Hagulgol niya. Tiningnan lang siya ni Amelia nang walang emosyon. Alam niyang hindi ito tunay na pagsisisi, kundi takot sa kaparusahan. "Tumayo ka, Ramon. Huwag mo nang mas lalong ipahiya ang sarili mo," sabi niya sa malamig na boses. "Wala nang tayo. Ikaw mismo ang yumurak sa lahat, pero ang pamilya natin, si nanay, alam na nilang lahat ang totoo." Walang gustong tumulong sa isang taksil at magnanakaw. Tumayo si Amelia, handa nang umalis. Tiningnan niya si Ramon, na nakaluhod pa rin. "Dati, mayabang mo akong sinigawan at inutusang manahimik sa bahay," bulong ni Amelia. Tinitiyak na bawat salita ay tatatak sa isip ni Ramon. "Ngayon, manahimik ka sa loob ng kulungan." Tumalikod si Amelia at hindi na lumingon pa. Tinatahak ang isang kinabukasan na siya mismo ang may kontrol. 1 taon ang lumipas. Ang gulong ng buhay ay umikot. Sa isang maximum security na bilangguan, si Ramon ay payat, marumi, at nawalan na ng pag-asa. Siya ngayon ang tagalinis ng banyo, inuutusan at sinisipa ng mga kapwa preso. Araw-araw ay isang parusa. Si Cindy naman ay nagtatrabaho bilang tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya. Wala na ang kanyang ganda. Ang kalahati ng kanyang kakarampot na sahod ay kinukuha ng mga pinagkakautangan niya. Ang pangarap niyang marangyang buhay ay naging isang bangungot ng maruruming plato. Samantala, sa rooftop ng isang nagtataasang gusali sa Makati, isang marangyang pagdiriwang ang nagaganap. Ito ang anibersaryo ng kumpanya at ang unang taon ng matagumpay na pamumuno ni Amelia. Nakatayo si Amelia, payapa, nagniningning sa tagumpay. Wala nang bakas ng mapait na nakaraan. Lumapit sa kanya ang isang matipunong lalaki, isang business partner na laging nagpapakita ng respeto at paghanga sa kanya. Isang pambihirang taon. "Amelia, ginawa mong isang kaharian ang kumpanyang ito. Karapat-dapat ka sa gabing ito," sabi ng lalaki, na may tapat na ngiti. Ngumiti si Amelia pabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. "Salamat." Ang gabing ito
ay simula pa lamang. Nag-toast sila. Ang tunog ng kanilang mga baso ay musika sa hangin. Ang gabing iyon ng tagumpay ay nagpuno sa puso ni Amelia ng kasiyahan. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang pinakamatinding paghihiganti sa mga taksil ay hindi galit o karahasan, kundi ang hayaan silang panoorin ang iyong maningning. Natagumpay mula sa ilalim ng kanilang sariling pagkawasak.